Pasensya na kayo, medyo malabo ang paningin ko. Kaya pag ganito lang ako, minsan hindi ginaganito ko. Kasi nung tinry ko ba, mag-try ko kanina, hindi talaga malabo talaga, dalawa yung paningin ko eh. Kasi dalawa yung mata ko. Tinry ko ng ganito, Isa lang. hindi. Kita ko. Kung isa ka ma'am, isa ka lang talaga. Pag gano'n isa lang din, pero pag inandito ko dalawa ka. Ano kaya meron? So, may problema sa mata, no? Ilang araw pa lang to, mga 3 araw pa lang. So may nurse ba dito? Kayo ma'am, nurse kayo. Sinong nurse? Wala. Wala talagang nurse. Baka si ma'am nurse to. Good up. Good ma'am. Kayo ma'am, nurse po kayo. Hindi. Ano po kayo ma'am yung work niya? Sa travel agency ka? Okay. Lahat ng agency, tina-travel mo? Okay. Sa travel agency po kayo? Okay. So doon kayo na-sign sa labas ng bansa? Okay. So ngayon, magandang hapon po sa inyo lahat. Kanina may insurance, tama? Pag-ibig wala? Wala pa. Wala? Meron kasi. Pilot wala din? Meron. Okay. Una pala yung pag-ibig. So, nawala po yung pag-ibig. Ha? Naka? Nawala na yung pag-ibig. Wala na. Gusto mo tarang ng pag-ibig? Ma'am! Kung kanina, may pag-ibig, may pera, Mga household workers at skilled workers. Sabi ko na sa inyo eh. Mayroon bang gutom? Sino gutom na? Kasi mo kamay. Kasi mamaya. Hindi pa talaga kami. Oh, yan. Oh. Mayroong pagod na. Malayo pang inuwian. Gabi pa kanina umalis sa bahay. Hindi ba galing pa ng probinsya, tama? So ngayon, bilisan lang natin. Kasi bakit? Marami ng gutom. Pero tandaan, lahat ng gutom, paglabas ko dito, lahat ay busog. Busog ng ano? Hangin. Lahat na may problema, pag uwi, lahat ay masaya. Pag tinanong ni Mrs., ni Mr., mahal, kamusta ka na? Hindi sumasagot. Nakangiti lang. Ngiti lang ang ngiti. Yung pala, nalipasan ng gutom. Ma'am, hayaan mo. Sir, maraming gutom dyan. Ma'am, nagpapabalibre ka ba? Ha? Malibre ka mamaya? Pag ano? O, sige na nga. Okay! Pangalan ko, hindi talaga ma'am ako pagmamahal. Ang pangalan ko, Mr. Sam Carbausa, no? Ng Amipa Pidus. Napakaigsi ng oras ko. Napakahalaga para sa inyo. Nauutang naman kasi gutom rin ako eh. Ibalik. Mamaya, sabay-sabay tayo. Okay? So ngayon, maigsi na naman ang oras ko, pero mahalagang mga bagay ang pag-usapan natin. Kasi maraming nagpipidos sa kanyang pag-akala na siya ay okay na, di ba? Makaalis na. Pero sa pagkatapos ng pidos, doon niya lang na-realize, Nag-check pa na. no? Ano ma'am? Nag-check pa na. Narinig pala. Ayan, sabi ba, mayroon palang ganun? Opo, mayroon ganun talaga. O, taas yung mga kamay. Sa mga sure na makaalis na, taas yung mga kamay. Wala talaga. Wala talaga. Wala pa. Sinong talagang 100% ang excitement, taas yung mga kamay. Wala din. Okay! Sino mga first timers? Taas yung mga kamay. Kami talaga. Halos lahat. Anak ko. Ex-abroad, taas yung mga kamay. Okay. Welcome po sa inyong lahat. Ex-abroad, magtatanong lang ako. Isigaw niyo naman yung sagot niyo sa akin. Lakasan niyo na lang. Ex-abroad, iparinig sa mga first timers. Ex-abroad, masarap buhay, OFW o hindi? Hindi. First timers, narinig niyo? Sabi ng mga ex-abroad, hindi. Sabi ng mga first timers dyan, ha? Bakit sila alis? Kasi pasanayan na. Na? Siyempre ikaw pa naman. Nakaalis ka na noon, tapos kumikita ka na, di ba? Kahit may mga pagsubok man doon na encounter mo sa labas ng bansa, pero kaya lang, nagtagumpay ka man. Siyempre kung sa Pilipinas lang kasi, wala ka naman mahanapan ng trabaho. No? Ang hirap sa Pilipinas. Kahit anong
background mo, kahit anong qualification mo, kahit anong profession mo, pag dumating sa punto na ikaw ay alanganin na, talagang mahirapan kang mag-apply. Kaya sa pag-abroad, madali lang. Basta may dokumento ka lang na ipapakita, number 1 passport, sigurado yan ma'am, di ba? Approve agad. Release agad, di ba? Kaya lang, sir, Kailan yung bakit sinabi ng mga ex-abroad hindi masarap buhay o OFW sa labas ng bansa? Totoo yun. Hindi talaga masarap. Hindi madali. Sobrang hirap. Sobrang sakit. Pero, sobrang sarap. Bakit? May sinabi akong masama, wala? Wala naman eh. Sobrang hirap, sobrang sakit. Ma'am, naranasan mo ba yung buhay na sobrang hirap at sobrang sakit? Naranasan mo ba? Naranasan mo na. Ikaw, ma'am, nakakaranas ka na? Oo. Mabuti naman nakaranas na. Ikaw, ma'am, nakaranas ka na? Yung sobrang hirap at sobrang sakit. Pero sobrang sarap. Mabuti naman. Halos lahat kasi kahapon, may sumagot sa akin dito siya. Sabi sa akin, ay hindi pa. Pero tinanong ko, ma'am, gusto mo maranasan? Oh, di ba? Di ba kasi, tumatawa lang, pero kung ano-ano na sa isipan, di ba? Kasi, mga green-minded. Wala kong sinabing masama. Tama, ma'am. Magtanong lang ako, sobrang hirap, sobrang sakit, pero sobrang sarap naman. Bakit? Unang alis mo pa lang, napalayo ka sa pamilya mo. Isa-abroad ka man. Napalayo ka sa pamilya mo. Si mister mo hindi mo na makakausap. Mahal mo sabay kung sino mo mahal sa buhay mo. Anak mo. Anong naramdaman mo? Di ba? Ang lungkot? Sakit? Tama? Pero, nung dumating yung puntos na ikaw nagtatrabaho, tapos hirap na, gusto mo man sila makausap after ng work, gusto mo silang makausap, hindi mo makausap, pero nung tinawagan mo, makausap mo rin, video call. Tama? Video call pa. Di ba? Ay, mahal. Ay, ganyan. Di ba? Anong pakiramdam? Masarap pa rin. Di ba? Kaya lang, nung biglang mag-brown out, nawala ng signal, anong naramdaman mo? Sobrang sakit pa rin. Kasi nung nawala siya, nawala ka rin. Tama, ma'am? Nawala ang sarap. Ang hirap. Pero, nung bumalik ka sa trabaho, sunod na mga araw, grabe, trabaho ng trabaho. Hanggang sa sumahod ka na at nakapagpadala ka na sa pamilya. Masarap ang pakiramdam, hindi? Masarap. Siyempre. Kaya si Sir, babalik. No? Babalik si Sir. Babalik ako gawa ng kapitbahay Ah, okay. sa pamilya. Kasi yung kapitbahay tanong ng tanong, kailan ka alis ulit? Alis ulit. Kasi, Tanong sila eh, kailan ka alis ulit? Sige, alis na ako. kapitbahay mo na. Babae, lalaki. Pareho, lahat sir. Lahat sila. Tama. Tinatanong ka, kailan ka alis ulit, no? Kaya nag-apply ulit ako sir. Ah, okay. Hindi ka naman pasaway sa inyo. Okay! Yan si Sir. Babalik siya. Para sa Ano pa lang yan? Kasi siyempre, para naman yan sa kinabukasan ng mahal mo sa buhay. Yun ang ibig sabihin. Wala akong sinabing masama. Tama? Yan lang ganito. Sino umabot ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years. 20 years na sir? 22 years? O, hanggang doon na lang ako. Hanggang doon na ako. Alam mo, mayroong 22, mayroong 20, mayroong 15, mayroong 10, mayroong 5 years, di ba? Sir, sa loob ng 22 years sa labas ng bansa, di ba? Lahat, halos paulit-ulit, pilos ka na ng pilos, no? Kasi ang mga ex-abroad, sabi iba, ay ex-abroad naman kami. Bakit? Pilos pa rin ng pilos kami. Pareho lang naman lahat. Kasi wala namang sinasabi mo ba na ang pilos ay para lang sa mga first-timers. Sabi ng uwa, pilos is a mandatory seminar to all departing borders. Kaya, kailangan. Bakit? May mga pagbabago taon-taon na dapat niyong malaman. Kasi 22 years. Kaya hindi ka na makapurma ngayon.
Baka nasa isipan mo ex-abroad naman ako Bakit paulit-ulit na ako, pidos ng pidos, di ba? Eh nandito may sisili. Baka pag sinanong kita, pidos, P, stand for what? Baka ang isagot mo sa akin, katulad ng sa 21 years na ba sa mata, last year pa. Sabi sa akin, Sir, P? Yes. Sabi niya, Sir, Philippine. Free. Yun. Sir, tatanungin lang kita. Nung magpidos ka dati, saan ka nagpidos? Sa may sir, Hilpuya. Hilpuya. Pero ano rin, Ami pa rin. Ami pa rin? Okay. Nakita mo ko doon? Parang sir. Hindi ko nag-lecture doon Ayun lang na Sa ibang pidos na nakikita mo ako, kasi ilang misis ko magpidos, hindi na rin. Hindi niya ako nakita doon. Kasi bakit? Wala naman talaga ako doon. Ngayon, nakita niya ako kasi nandito ako ngayon, ma'am. No? Yung hindi niya alam dati doon, ngayon, malalaman niya. Kaya yun, sila yung lumabas na. Babalik kayo, ma'am. Sige. Tuloy-tuloy mo nga namin papayagan sa'yo. Mahirap naman kasi yung panahon. Hindi mo palabasin. carpet. Sabog, mahirap maglinis dito. Okay! Ngayon, ako bago lang dito. Mulang binuksan ito bago. Kasi nag-lockdown, di ba? Pero bago dito, familiar ba sa inyo si Sarah Brabagan? Si Sarah Brabagan siya yung isang OFW, household worker. Nakulong at tinatulan ng kamatayan. No? Pero ang tanong, saan ngayon si Sarah? Ha? Nailigtas ang buhay sa bingit ng kamatayan. Year 2000, nung magkakilala kami. Maliban kay Sarah, sabi ni ba? Ay, si Sarah naman yun eh. Kasi household yun eh. O, di ba? Ay, paano si Engineer Jan Aquino? Isang skilled worker, maganda ang posisyon, profession, engineer. Eh, bakit siya nagka-problema? Nakulong din at tinatulan ng kamatayan. Guys, hindi. Ang problema ay hindi namimili. Kahit saang lugar ka, no? Anong trabaho mo, posisyon mo, pag talaga may problema yan. Kaya dapat magiging handa ka. Pareho naman sila, nailigtas ang buhay sa bingit ng kamatayan. Paano nailigtas? May tumulong. Sino tumulong? Walang iba. Kung dito bago ako, sa kabila, matagal na ako dun. Si Sir, anong year ka umalis, Sir? O nang alis mo? 19 years old ako, sir. 19 years old ka? 25 na ako. Anong year yun, Sir? 11. 2011? Si Sir, nagbabalak pa lang mag-abroad noon. Ako'y nasa servisyo na. Year 2000, nagsimula na ako. Magkasama kami ng dating boss ko, isang ambassador ng United Arab Emirates. Isang NLRC chairman, nagiging congressman siya, year 2013. Walang ibang tumulong sa kanila. Engineer Jan Aquino, Sarah Brabagan, kundi kami dati. Noon. Year 2000 pa lamang, nagsimula na ako sa kanya. Kaya ako nandito. Just in case of emergency. Son!